Hinding-hindi ako magpapakasal sa lalaking manloloko na tulad mo. Sagot ko kay Apollo. Alright, magkita na lamang tayo sa korte, Leon lang at tinalikuran ako ng lalaki. Sinundan ko ito hanggang sa makarating kami sa kwarto nito, dun ko nadatnan si Hailey na masayang naglalaro sa halos hindi mabilang na laruan. Hailey anak. Tumakbo ako at niyakap ito ng mahigpit. Mommy, may lungkot sa kanyang tinig. My daddy is alive, Mommy, why did you lie to me po? Malungkot na tanong ni Hailey. Nasasaktan ako kapag nakikitang nalulungkot ang aking anak. Mabilis kong pinunasan ang naglandas na luha. Baby, I'm sorry, pwede bang umuwi muna tayo? At sasabihin ni Mommy kung bakit kailangan kong magsinungaling sa'yo. But, gusto ko pong makasama si Daddy. Dito na lang po tayo Mommy. May pakikiusap sa tinig nito. Napasinghap ako sa kanyang hiling. Binalingan ko si Apollo na ngayon ay nakasandal sa pinto, naka-cross arm, habang nakatingin sa amin. Hindi pwede anak, hindi ba namimiss mo na ang Mama Karina? Alam kong miss na miss ka na rin ni Mommy. Kaya halika na anak. Ngunit umiling-iling ito, habang nakayuko. Dito lang po ako kay Daddy, Mommy. Napapikit ako at napahawak sa noo. Hailey, makinig ka sa akin, kapag hindi pwede, hindi pwede. Naiintindihan mo ba? Hindi ko napigil ang sumigaw, nagsimula ng pumalaho ng iyak si Hailey. Naiinis ako hindi sa anak ko kundi dahil kay Apollo. Naiinis ako dahil mas gusto nitong makasama ang ama. Ayoko, gusto ko sa akin lang ang anak ko. May mabilis na hamatak sa aking braso. Tumambad sa akin ang matalim na tingin ni Apollo. Mabilis din itong binitiwan ang aking kamay ay binuhat si Hailey, hinaplos-haplos nito ang buhok, ilang sandali pa ay tumahan na ito. Ngunit nanatiling nakahilig ang ulo ni Hailey sa balikat ni Apollo. Bumalik ka na lang bukas. Narinig niyang wika ni Apollo. Hindi ako makasagot, nanatili lang ang aking tingin sa mag-ama na paalis na sa kwarto. Ilang sandali pa ay lumabas na ako ng kwarto, nakasalubong ko ang isang katulong na mukhang kanina pa hinihintay ang aking paglabas. Ma'am, pinapasabi po ni Sir Apollo na umalis sila ni Hailey para po kumain. Umuwi na raw po kayo at bumalik na lang bukas. Nakayukong saad ng babae. Umiiyak na umuwi ako, agad akong tumungo sa kwarto ni Mommy, at sinabi sa kanya ang pagkuha ni Apollo kay Hailey. Hindi ko man gustong ma-stress si Mommy, ngunit kailangan ko itong sabihin lalo apo niya ito. Mom, anong gagawin ko? Umiiyak kong sambit. Anak, hindi ko masisisi si Apollo na magalit ito sa'yo, dahil matagal siyang noalay sa kanyang anak. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko si Apollo, ganun din si Alex. Pero paano kung kunin niya sa akin si Hailey, at siya ang makakuha ng custody ng anak ko? Hindi ko kaya, mahal na mahal ko si Hailey. Tahan na anak, magiging maayos din ang lahat. Pero bakit hindi mo subukan na pakinggan ang paliwanag ni Apollo, hiha? Baka sa pagkakataon na iyon ay maging maayos kayo. Hindi ma'am, ano pa ang ipapaliwanag niya sa akin? Kitang-kita ko sa dalawang mata ko kung paano niya ako niloko. Hindi na nagsalita pa si Mommy, patuloy lang ito sa paghaplos ng aking ulo. 10:00 na ng gabi, nanatili lamang akong nakatanaw sa langit. Hindi ako makatulog, at mukhang hindi ko nakakayanin pang matulog na wala sa akin si Hailey. Mabilis na namang naglandas ang aking luha. Naiinis ako sa sarili ko, dahil nasaktan ko ang anak ko. Pinunasan ko ang aking luha at isinara na ang balkonahe. Humiga ako sa kama at mabilis na nagawi ang aking tingin sa larawan ni Hailey, kinuha ko iyon at pinakatitigan. Parang tinutusok ang puso ko, tuwing iisipin ko na mawawala sa akin si Hailey. Hindi ko na kinaya pa at humagulgol ng iyak. Halos kalahating oras ata ako umiyak. Tumayo ako at tumungo sa banyo para maghilamos. Matapos noon ay nagpalit ako ng damit, kumuha ako ng jacket at kinuha ang susi ng aking sasakyan. Pupuntahan ko si Hailey. Ma'am, gabi na ho. Saan ho ang punta nyo? Tanong ni Mang Danny. Ang guard namin. May kailangan lang akong kunin, Leon lang at pinaharurot na ang sasakyan. Halos 45 minuto ako nang makarating sa bahay ni Apollo. Madilim ang buong bahay, ngunit nakasindi pa rin ang ilaw sa labas, at naroon pa rin ang ilang mga gwardya. Ipinara ko sa tabi ang aking kotse at bumaba. Agad namang lumapit sa akin ang dalawang gwardya. Ma'am Clara,
Ano pa ho ang ginagawa niyo sa ganitong oras ng gabi? Tanong ng isa. Gusto kong puntahan ang anak ko. Seryoso ko lang nasambit. Pero, tulog na ho si Sir Apollo. Inirapan ko ito. Hindi siya ang hanap ko, anak ko ang pupuntahan ko. Sagot ko sa lalaki. Napakamot naman ito sa ulo. Sige ho ma'am, pumasok na ho kayo. Naabutan ko ang katulong na may hawak na garbage bag. Halata ang gulat sa mukha nito. Dun ko lang nakilala ito ang babaeng naghatid sa kwarto ni Apollo. Ma'am, dalhin mo ako sa kwarto ng anak ko. Ang anak ho ba ni Sir Apollo? Tinaasan ko ito ng kilay. Anak ko, madiin kong sambit. Sige po, sumunod ho kayo sa akin. Nadaanan namin ang kwarto ni Apollo, kumaliwa kami hanggang sa makarating kami sa kwarto, kung saan natutulog ang aking anak. Salamat, aniko. Wala pong anuman, tulog na rin po pala si Sir Apollo. Hindi ko naman tinatanong. Salubong ang aking kilay, leon lang at pumasok na ako. Naabutan kong tulog si Hailey. Habang nakayakap sa malaking teddy bear, maganda rin ang theme ng kwarto, kulay pink ang pader at puro Barbie ang nakalagay. Halos pumuno rin ng laruan ng kanyang kwarto. Dahan-dahan akong umakyat sa kama, at hinagkan ng halik ito sa ulo. Marahan ko ring niyakap si Hailey, at doon na tuluyang bumagsak ang aking luha. I'm sorry baby, namimiss ka agad ni mommy, hindi ko kayang matulog na wala ka sa tabi ko anak. Bulong kong saad. Abala ako sa paghaplos ng buhok ni Hailey, nang biglang may pumasok. Anong ginagawa mo rito? Seryosong tanong ni Apollo, ngunit hindi ako makatingin sa kanya dahil nakatopless ito, habang nakasuot na pajama ang ibaba. Narito ako dahil sa anak ko. Sagot ko, dama ko ang paninitig nito sa akin. Anong pakiramdam na malayo sa'yo ang anak natin? Masakit hindi ba? Ganyan ang naramdaman ko nang malaman kong buhay ang anak ko. Hindi ko ito sinagot, at patuloy lang sa paghaplos kay Hailey. Nagulat ako nang hilahin ako nito. Gusto ko man itong sigawan, ngunit mahimbing na natutulog ang bata. Ano na naman ba? Asak ko sa mahinang boses. Kinakausap kita. Ayaw kitang kausapin. Tinaliman ko pa ito ng tingin. Kinaladkad ako nito papalabas ng kwarto ni Hailey. Mahina ako nitong tinulak para makapasok sa kanyang kwarto. Anong karapatan mo para hilahin ako rito? Ang anak ko ang pinunta ko rito. Sigaw ko. Gusto kitang makausap. Natigil ako nang mahinahon niya iyong sinambit. At dahil hindi ko kinakaya ang mga tingin na ibinibigay nito, ay tumalikod ako at tumungo sa balkonahe. Huminga ng malalim, ngunit mabilis rin akong natigilan, nang maramdaman ang yakap nito sa akin. Love, mahina nitong sambit. Alam mo ba kung gaano ako nang ulila nang iwan mo ako, sa lumipas na 5 taon walang ibang babaeng nasa isip ko, kung hindi ikaw. Hanggang sa maramdaman ko ang basa sa aking balikat. Mabilis ko itong hinarap, at ganun na lang ang gulat ko nang makita itong lumuluha. Hindi ko napigil ang haplasan ang kanyang pisngi. Ngunit mabilis akong nakabawi, akma kong babawiin ang kamay nang maunahan ako nito. Hinawakan niya ang kamay ko, na nasa pisngi niya pa rin. Makinig ka Clara, wala akong babae, at lalong wala akong ibang babaeng mamahalin kung hindi ikaw. At walang katotohanan na may naganap sa amin ni Pia, hindi ko alam na sinet up niya ako nung gabing yun. Hindi ko alam ang irereact ko, baka gumagawa lang siya ng kwento para mapaniwala ako. Nagsisi ako na pumunta pa ako sa birthday party ng babaeng yun, nilagyan niya ng gamot ang inumin ko, hindi lang yun, dahil pinainom rin niya ako ng bawal na gamot. Hindi ako makapaniwala sa kanyang ikinwento. Mabilis na nagngit-ngit ang galit ko sa babaeng yun. At walang nangyari sa amin, kahit pa nakita mo kaming nakahubad, ay wala pa ring nangyari sa amin, dahil mabilis akong bumalik sa katinoan, kahit pa nahihilo ako ng gabing yun, ay pinilit kong umalis. Please love, believe me. Hindi ako makapagsalita, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Maniniwala ba ako sa mga sinasabi niya? Napapikit ako. Gusto ko munang mag-isip, kaya kumawala ako sa yakap nito. Pupuntahan ko muna si Hailey. Mahina kong sambit, ngunit pinigilan niya ako. Hindi ka ba naniniwala? Akala mo ba nagsisinungaling lang ako? Gusto ko munang makapag-isip Apollo, sagot ko sa kanya. Ngunit mabilis niya akong sinunggaban ng halik. Agad akong nagpumiglas, subalit masyado itong malakas.
I miss your lips. Mahina nitong sambit. Marahan ako nitong itiningala at hinalikan ang aking leeg, na isa sa aking kahinaan. Please stop, Otto kung wika. Pinipigilan kong malunod sa kanyang ginagawa. Naramdaman ko na rin ang paglandas ng kanyang kamay sa aking binti. Habang ang kabila nitong kamay ay marahang pinipisil ang aking bewang. Papatunayan ko sa iyo na ikaw lang ang babaeng sasambahin ko, ikaw lang ang babaeng minamahal ko. Walang sabing binuhat ako nito at tumungo sa kama. Hindi ako makapalag, nanatili ang tingin ko sa kanyang mata. Mariin akong napapikit ng halikan nito ang aking noo, pababa sa aking pisngi, hanggang sa angkinan niyang muli ang aking labi, kusa akong tumugon, masyado na akong lunod sa halik na ibinibigay nito. Mabilis ang mga pangyayari, nakita ko na lamang ang aking sarili na wala ng saplot. Bulong ko nang isubo nito ang aking naninigas na daliri. Nang maramdaman kong dumausdas pababa ang kanyang kamay, hanggang sa maabot nito ang aking pinagmamalaki. Mas lalo akong napaiyad nang paglaruan nito ang aking balat. Di ko mapigil ang masambit ang kanyang pangalan, para akong nakalutang dahil sa ibang nararamdaman. Naramdaman ko na lang na unti-unti na nitong ginawa ang gusto nito. I love you. Sambit nito habang abala sa ginagawa, hindi ko na napigilan at namaluktot ang aking mga daliri sa paa. Alpas ko nang tuluyan akong nakatapos. Ang ganda mo. Utos ni Apollo, dun ako napadilat dahil mukhang kanina pa nito pinagmamasdan ang aking mukha. Napahampas ako sa kanyang braso. Nahihiya ako dahil nakita niya kung paano ang aking reaction. Canis, can I taste your lips? Mapang-akit nitong sambit. Dahan-dahan akong tumango. Titig na titig ito sa akin habang marahan na ibinuka ang aking labi. Dama ko ang pamumula ng aking mukha. Mas lalong kumabog ng husto ang aking dibdib, dahil nakatapat na sa kanyang mukha ang aking ano. Mas lalo akong naiilang.